Okay, si Senate President Alan Peter Cayetano na kung saan na frustrated ang minority kasi po hindi po pumunta sa session ang mga majority at nagpapalabas ng Facebook Live itong si Senator Alan Peter Cayetano explaining their side bakit nagkaganito. Okay? Kikinggan natin itong si Vice President Inday Sara Duterte nagsalita na patungkol dyan sa gulo sa Senado. At ni-mention ni VP Sara na ginamit nga, lagi nating sinasabi yan dito sa ating channel na wine-weaponize na ang mga ahensya ng gobyerno para lamang sa kanilang sariling interest. Especially itong si Bangag na si Marcos, ay wala na talaga. Marami ang nagsasabi na this is undeclared martial law ang mga nangyayari ngayon. Oh, look at what happened. Nangyari kay Bato, nangyari ito kay Jinggoy, at posible itong mangyari kay Robin Padilla, Senator Alan Peter Cayetano, si Marcoleta, at itong si Cheese Escudero. Ganyan sila. Kasi hindi nila kayang makipagdebate o kung ano-ano man ang kanilang ipinagtakpan dyan na mga flood control mastermind, dinadaan lang nila dito sa mga mga ganitong panggugulo sa Senado. Yan po ang ating pag-usapan. Pero bagong lahat, like and share guys, at sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Okay? Eto muna, unahin natin itong kay VP Sara. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang mga natutunghayan natin ngayon ay dapat ikabahala ng bawat Pilipinong naniniwala sa demokrasya, anuman ang kanilang paniniwala o kulay sa politika. Nakikita natin kung paano ginagamit ang mga institusyon ng gobyerno at ang pera ng taong bayan laban sa anumang oposisyon. Ang ibig sabihin ni VP Sara, yung ginawa kay Senator Bato, di ba? Paano ginamit ni BBM ang Ombudsman, ang NBI, ang PNP at ang CIDG. Paano nila ginipit si Senator Bato na wala na silang respeto na senador pa naman. Okay, yan ang ibig sabihin ni VP Sara. Sa halip na tutukan ang mga tunay na suliraning kinakaharap ng ating mga kababayan, ginagamit ang kapangyarihan upang patahimikin ang mga boses ng mga hindi sumasang-ayon. Di ba? Tama si VP Sara. Instead na i-solve natin ang problema ng bansa, ng gutom ng ating mga pobre nating mga kababayan, inuuna pa itong pamumulitika nila. Okay? Yan ang nakakasakit dito sa Bangag administration. A democracy cannot survive when those in power see every critic as an enemy and every opposing voice as a threat. Yan kasi ang nangyari kayon kay BBM. Lahat ng mga kritiko sa administrasyon, tinidihado nila o kinasuhan nila. Dati yung mga vloggers. Ngayon, itong mga senador na hindi susunod, kakasuhan. Si Bato, anong nangyari kay Bato? Di ba? So, hindi po maganda. Parang ang liderato po ni BBM is too much ang kanyang controlling na attitude, okay? I always believed that the independence of our institutions must be protected. This includes not only the Senate and the House of Representatives as institutions, but every senator and member of the House must be free to perform his or her constitutional duty according to conscience, free from threats, pressure, or any form of intimidation. Kasi nung panahon ni Tatay Digong yung mga kalaban sa politika ni Tatay Digong na mag-criticize sa kanya, hinahayaan niya. Pati nga si Leni Robredo na gusto nilang ipa-impeach dati, sinita ni Tatay Digong na bakit naman ninyo i-impeach itong si Leni Robredo na halal yan ng tao. Let him criticize because that is democracy. Pero ang ginagawa nito ni BBM, itong impeachment ni VP Sara, hinahayaan niya. Kasi bangag takot. Kasi kapag si VP Sara ang maging presidente sa 2028, yan ang ikinatakot nila na yung flood control mastermind matutuklasan. Alam naman natin kung sino. At bulalat sa public ang ebidensya. Good governance does not require the elimination of opposition. Democracy works best when there is a healthy opposition that is free to question. A government that fears dissent is not demonstrating strength. Pero VP Sara, ang nangyari kasi ngayon parang hindi na demokrasya. Kahit nga pag-question ng taong bayan patungkol po dyan sa kanyang
gumagamit di umano siya ng illegal na coke, ay gusto ng taong bayan na magpa-hair follicle test pero hindi niya tinutupad. Isa yan, kino-question yan. At ito i-mention ko lang ang dalawang pinakamalaki. Yung hair follicle test. Pangalawa, itong flood control. Bakit hindi nila matawag-tawag si Zaldico at itong si Martin Romualdez? Yan ang pinakatanong. And that is democracy when we are questioning ng accountability. It is revealing insecurity. And that insecurity is reflected in the direction our country is taking today. The current state of our nation reveals three disturbing realities. First, the effort to divert attention from legitimate questions surrounding the flood control controversy. Diba? Tama kami ng analysis. Pareha kami ni BP Sara. Yung flood control na yan, yung putang inang flood control na yan, hanggang ngayon, hindi nila magawa ng sagot na the people are clamoring kung sino ang mastermind. Pero hindi nila maibigay. Bakit kaya? Diba? Second, the willingness to disregard constitutional safeguards in pursuit of a politically motivated impeachment. And third, the relentless pursuit of greater political power under the guise of charter change. These are the symptoms of a government that has become more preoccupied with protecting power. Mantakin nyo. Una nilang plano, ipa-impeach nila ang Vice President. Pangalawa, kung hindi sila magtagumpay sa impeachment, itutuloy nila yung charter change para sila pa rin ang mamuno sa bansang ito. That is a desperate move. Diba? Mahiya-hiya ka naman. Saan ang demokrasya dito? Ika nga, sabi nila, like father, like son. Like father, like son talaga. Than serving the people. The Filipino people deserve a government focused on solving problems, not silencing critics, on strengthening institutions, not bending them to political ends, and on serving the nation, not perpetuating power. Democracy is not weakened by dissent. Democracy is weakened when those in power become afraid of it. Shukran. Maganda yung maganda yung message ni VP Sara talaga. Tumpak na tumpak talaga. At yun po ang boses ng masang Pilipino. Yung mga kinu-question ni VP Sara ngayon, yun rin ang tanong ng taong bayan. Okay? Ito naman, punta naman tayo dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Magandang hapon ng kalaban ko yung Panginoon. Out or whether there's no quorum, we're fighting for the truth. So the question is, what is the truth and how do we get to the truth? So pag sinabing, eto totoo, si XYZ ang guilty sa flood control. Sinabi naman ng kabilang grupo, hindi, si ABC. Malay nyo po, in the end, it's not A, but it's B and C. And it's not XYZ, but it's Y and Z. And then kasama si W. So, the hearing, maging po hearing yan sa Ombudsman, sa DOJ, or Blue Ribbon Committee, are instruments to get there. But it is human instruments, kaya hindi siya perfect. So, dun sa nagsasabing magtrabaho tayo, we agree. Yung nagsasabing na delay ang trabaho, we disagree lang yung bagong majority. We point to all of us, including the minority. You had the wrong priorities. The last Blue Ribbon hearing was in January. And from January to present, there have been a lot of developments. The last time we heard from DBL, DOJ, DPWH, many agencies. Umiba-iba na po ang mga statistics na pinibigay sa atin. For example, nung unang privilege speech ni Senator Lacson, ang sabi niya, ilang daan yon na ghost project. And then lumiit na lumiit. DPWH, I think, confirmed this until now, did not come out with the actual numbers where I suggested, even last year sa budget hearing, utusan lahat ng district engineer, una ng picture ang project, kung zero yung project at bayad na, ghost yon. Kung meron project, hindi ghost yon, pero baka sa standard, meaning, may project, pero hindi tama yung pagkagawa. So we have to sort out all of these facts, kasi garbage in is garbage out eh. When we talk about the law, you have to have the facts that you would apply the law to. So, ang question, sabi ayaw idilan yung Blue Ribbon Committee. Pero before magpalitan, ang puntilya ay partial report. So, nasabi ko na po to mismo sa Senado. Impartial, not partial. So, partial report doesn't mean la kumapabor kay kanino, but it means
kalahati pa lang to o 1/3 or 60%, 70%. Mahirap magbigay ng partial report kung meron kang additional information that is already available. At sa katulad itong flood control na lahat nagtuturuan, lahat pwedeng mautikan, napaka-importante na ipakita na tatapusin natin ito na buong buo. So, madalas namin pag-usapan sa minority noon at majority na yon. Bakit kapag ka isang senador na kalaban nila, kalaban na Malacanang, kalaban nung konse ngayon, pagka meron kong sinabit na amendment, yung po daw ay insertion. Pero pag sa kanila, amendment daw po, iyon. Grabe. Pagka sa minority po, ang sinasabi, huwag kayo mag-attend ng hearing or mag-inhibit kasi nabanggit kayo. Pero pag sila, bawal banggit eh. So, it's the first time again that we will have a hearing that we will be inviting different guests and they would be free to talk. Does that mean that everything they say is 100% true? No. That's why we will test that with cross-examination. But we have to hear our people and follow the evidence, no? So, ulitin ko po, we're talking about the truth. For so long, ang pinag-uusapan yung impeachment ng Vice President of the Philippines, Sara Duterte. Yung unang untrue o yung unang kasinungalingan ay kami daw po ay nag-take over bilang majority at in-install ako para daw i-dismiss yung impeachment, para daw maging partial sa impeachment. Nakita nila po yung ebidensya. Napakabis ng pagkilos, napakaayos po ngayon, pati sa pagbigay ng summon, sa pagsagot. Yung schedule, ayos na po. Sinunod natin yung schedule na pinopose kay Senator Soto. There's no question that we're going to have that impeachment process that everyone is asking for. Question, yung mga bishop po, yung mga business group, yung mga school groups, humingi ba yun ng apology? Di ba, ang binigay nyo, resign ka agad. Resign ka agad, may judgment na kaagad. Pero ngayon nakita nyo, iba. So, hindi pa tapos tayo sa first issue where we prove you wrong, hindi pa kayo sorry, dahil mali ang pananawagan nyo, may bago na naman para mag-resign. And then ngayon, yung 11, actually it's news because they said it today, but it's not new. Why? From day 1, February pa. February na pinipigilan nila na matanggal si Senator Soto at mabuwag ang kanilang mayorya at maging minority, ginamit na po pati yung mga kaso sa minority members na kasama namin na huwag kayong milipat. Lumipat kayo, tuloy yung kaso. Pag hindi kayo lumipat, walang kaso. Sinabi na to ni Senator Jinggoy for the first time, inamin niya na totoo. He has evidence a few times. I was there, kaya narinig ko yung conversation, kaya alam kong totoo. So, we're going back to the issue. The issue is not work. The issue is what is our priority. And this is the end time. Priority natin, ekonomiya, presyo pramaw kita. Priority natin ay corruption issues kasama ang flood control at accountability issues, yung po yung pangatlo, yung impeachment. Pinangatlo ko lang po dahil nga nakaayos na yung schedule. It will take time, nagsasagutan pa, nagpapalitan pa ng sagot, yung prosecution at saka yung defense, and then magkakaroon ng pre-trial para hindi po mahirapan ang lahat na intindihin yung ebidensya. Again, I will correct one senator who said that pag sila yung majority, mas maayos yung ebidensya, yung lakan ng ebidensya. Hindi trabaho po ng senator judge na maglata rin ng ebidensya. Trabaho po ito Ng prosecutor. defense at saka po ng prosecution. Prosecution muna kasi ikaw yung na-accuse. Then defense kasi nga, dinidepensan mo sarili mo. Siguro that's one reason why gigil na digil ang mga kapatid na Senator Tulfo na aside from the committees, aside from yung pagiging malakit sa Malacanang, let me address that. Sabi ni Senator Tulfo, pag hindi ako nagpakita sa session hall ay ako'y duwat. Ang kaduwagan po ay nanuugat yan sa ano ba ang purpose at trabaho mo. Diba? So for example, kung ang trabaho mo ay magtanim, pero buhatagyo, grabe po yung kidlat. Di tayo mo mawala kidlat kasi it's not a matter of tapam, magtatanim ka na, tamaan ka man ng kidlat, di ba? So, ganun din sa sundalo. Hindi natin isusubo ang sundalo natin sa mga bagay na suicide ang mission. Pero ipangtanggol ang bansa at mamatay para sa bansa. Hindi lang sundalo, dapat pati kayong mga senador. So, yung hamon mo, magpakita ako kung hindi tiduwa. Para po rin sinabi ang bawat senator, ikaw, maging independent ka o hindi, duwag ka. You know, this is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Kung hindi ka lang Tulfo at kung hindi lang Tulfo si kapatid mong si Erwin, sinumbong ko lang kayo kay Tulfo Diba? Pero ang reality is, because nandiyan kayo, because you have a strong voice, use it for the good of the country. There are also issues facing you. So you ask Joel Villanueva, you ask Jingo Estrada, you ask Chis Escudero to face it squarely. So face the issues also squarely. Wag yung itigilan natin yung Blue Ribbon na committee and then
gagawin natin personal yung lahat ng issues. There are issues facing all of us. Pati ba naman Senator Tulfo, lahat na nung pinapay, binintan nyo sa amin. Nung panahon ni President Duterte, kampi kayo sa drug war. Correct. Ngayon naman, balikta. Tapos lahat ng pinatay, sinisin nyo. So, pati ba naman internet at saka aircon, sa akin nyo pa rin sinisik. O baka murder pa yung kaso na yan, ha? Murder kasi pinatay ang wifi at yung kuryente. Nakita ko na po ang report, yung po palang master, yung pong centralized aircon, yung master switch or yung sa kuryente, nasa GSI gas yun at may nag-trip ng wire. Kaya around 6 o'clock, nagkaroon talaga ng problema sa aircon. So, hindi po namin gagawin sa inyo. I've always treated you well, whether I'm close to you or not, whether you're in the minority, majority, and I will continue to treat all of you well. But kayo ang namimersonal, because kami, it was been one issue after the other, di ba? Hindi kami ang nagpakasok sa NBI sa Senado, yung May 11. Hindi rin kami ang kumuha ng NBI na fully armado, na pinaikutan ang Senado, tapos pumasok pa sa Senado noong May 13. Hindi rin kami ang nag-walk out. So you keep saying fresh start. Every Senate president that I've served under, whether I was the majority leader or minority leader, whether I was in the leadership or was just a simple follower, I gave them a chance. So let me ask the 11 majority who's asking me to resign up. Kahit na isa chorus, binigyan mo ba ako ng chance? So Correct. let me go to the bigger issue ngayon. Yung pong Batikos lang silang ng batikos kay Tano. Hindi nila binigyan ng chance na makapag-perform. dignidad, yung pong karamana, yung pong honor ng selya. Symbol matters. Nabanggit ko po to before. Why do we get angry pag bilastos ang aking flag? Bakit pagka hindi tumayo, pagka kumanta tayo ng lupang hiniram, ba't natin sinasabihan ng ang tapo? Bakit po ang Kristiyano man o Muslim, pag hawak yung Biblia o hawak ko ang Quran, ayaw natin po na, pwede mo sabihin, papel yun, mga pahina lang yun. No. But to us, those are holy books, diba? To the Muslim, the holy book is the Quran. To the Christian, the holy book is the Bible. So it's more than just a piece of paper, whether softbound or hardbound yun. There's a symbolism that matters. So, na-shock ako sa sinabi ni Senator Lacson. Na-shock ako dahil yung naming isa walang comment sa statement ni Secretary Remulla. Because napakaganda na ng usapan namin, first with the CIDG through informal and formal channels, that susubo naman si Senator Jinggoy, dadalhin namin doon. And then afterwards sa labas, then nung dumating si Secretary Remulla, ang sabi niya, sige, kasi nga yung pamilya medyo they into a huddle kasi nga medyo emotional na. Pero kamdating sa hallway, nanbago. Diba? At sinabi ko dun sa hindi nakakalam dahil dun sa mga bata pa, masalimuot pero malalim ang history ng Senate ng Philippines. All parliaments, for that matter, parliaments in the past have been attacked by kings and queens, by president, prime ministers, by dictator, by tyrants, but even by the most democratic leaders. That's why may mga privileges. So in the case of former Senate President Juan Ponce Enrile, dalawa lang ang posisyon noon, panahon ni President Cory. And everyone knows, at pasensya na po sa pamilya ni Senate President Salonga at President Cory, in our conversation, minsan nasabi ko, panahon ni Cory, panahon ni Salonga, I meant to say yung buong pangalan, but it was a fast and a biglang turn Kasi ibang kibayi pag-usapan namin ni Secretary Remulla. Who's a friend? That's why they try to kick it civil. But nung sinabi niyang doon mismo sa hallway, i-aresto, it's not about Alan. It's not about Jinggoy. It's not about what they can do. Na-shock din ako nung sinabi niyang, you lost that right when may nag-state. Okay, first of all, it's not Alan's right or the Senate President's right. It is the right of the Senate of the Philippines. The Senate of the Philippines is different from the 24 senators and the SP. I never claimed to be the Senate. Diba? The Senate is the Senate. And it's a co-equal branch. So ang hinihingi ko naman lang sa lahat ng law enforcers, huwag yung bastusin ang Senate. Bastusin niyo si Al Cayetano kung tapon lang naman ako Diba? Ganun din, diba? When they criticize the President, huwag naman yung office of the President ang babuhin natin. May prestige tayo, but let's hold certain things sacred. Yung ang religion Pero ang problema, itong mga minority, hinahayaan lang nilang binastos ng mga taga-CIDG ang Senado. Na hindi tayo pare-pareho ng paniniwala. Nagbabatian tayo, di ba? Parang nakita ko si Brother Robin, sinasabi ko sa kaya, Assalamualaikum, which is a greeting sa ating mga kapatid na Muslim. Pag may mga special occasion like sa Eid, babatiin mo ng Eid Mubarak. At minsan, this last time, siya pa dumati kasi nga po ano ng issues na nangyayari that day na alimutan ko. So we honor each other and symbols matter to us. That's why nga, I was insisting, sir, lambas lang tayo ng pintot ng Senado. At siya naman po ay susurrender. Just to skip back and forth, no? Remember, Senator Bato did not escape.
mismong si Secretary Ruya said that day, wala nang silang hawak na warrant at hindi naman sila nandun para arrest siya. So he's free to go. But, I didn't feel like arguing that time. That wasn't my point. Senator Jigoy was not asking for protective custody or sanctuary. So baka nandun nangyari yung miscommunication. But pagdating sa elevator, nakapag-usap kami ni Secretary John Dick, so more or less lang nagkaroon ng kaglilinaw. Sa kaniyang press con, sinabi niya yung mga opinion niya. But I disagree with that, but I won't disagree with it. I disagree with it, but I won't argue. But nung lang ako nagtaa, Senator Lacson may silabi pang mabigat, yung iba, wala man nang salita si Senator Win, gusto maging Senate President. Tatudot din his chance. Umakyat, minority majority. Okay, so yun na po yung bumalik na yung topic ni Senator Alan Peter Cayetano. So ayan po, no? Libre kayong mag-comment, mag-react patungkol po doon sa explanation ni Senator Alan Peter Cayetano patungkol po dito sa asal ng mga minority. Kasi itong minority, pinalabas nila na si Senator Alan pa yung nagpatay ng ilaw at aircon doon sa loob ng session hall, no? So ayan, libre kayong mag-comment dyan at babasahin natin yan sa comment section. Paki-like, paki-share na lang at sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po, okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.